Mahigit 1,000,000 kilong frozen pork mula Belgium ang nakapuslit sa bansa ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Galing daw ang ulat sa United Nations. Isa ang Belgium sa mga bansang apektado ngayon ng African swine fever. Kaugnay niya makakausap natin for the record ang chair ng SINAG na si Rosendo So. Magandang umaga, Ginoong So. Magandang umaga, Howie at Kara. Magandang umaga. Okay, ano naman itong pinagbabasehan po ng United Nations report at verified ba ito? Talaga bang minomonitor ng United Nations yung trade sa pork? Ito, Kara, Howie, galing sa custom record ito, no? So, ibig sabihin, hindi sa United Nations ito. Okay. Locally, nakuha natin sa custom record ito na yung mga pumasok ng October, November. Okay, pero So, di ba dapat ito may ban? Yun na nga eh. Kaya ang tanong dyan, may banning Department of Agriculture sa pork products from the following countries: Belgium, China, Hungary, Latvia, Poland, Romania, Russia, and Ukraine. Yes. So may nakalusot pa rin na Belgium. And in fact, meron kaming ulat na meron ding nanggagaling pa rin hanggang ngayon sa China. So totoo po yun. Ibig sabihin na nakakalusot ito doon sa ban. Oo, kaya ang natin dapat siguro yung European countries totally ban na yung pagdating muna rito dahil nakita natin yung yung Singapore sila totally ban ang importation ng meat dun sa country nila. So makita natin talagang concern ang Asian countries dun sa nangyayari ngayon, no? So, we hope na mag-step up ang ating Department of Agriculture and siguro iban na rin yung European countries tsaka siyempre yung Russia area, yung tsaka itong China, totally iban yung mga produkto papunta dito. Okay, sir, just to put this in context, no? Gaano kalaki ba ng ating total pork supply? Kasi we're big pork eaters dito sa Pilipinas, no? Yung galing abroad, yung pork products galing abroad, ano pong porsyento ng ating total consumption? Tayo kasi kaya natin mag-produce ng 95% of total consumption. Okay. So 5% lang po ang imports. So yung 5%, pwede naman galing US, no? Kasi yung US, wala naman problema ang US na ngayon. So, hindi naman natin sinasabing wag na kayo magpasok from US or Canada. So, yun ang very area na talagang clear eh. Kasi yung sa European countries, dikit-dikit din yan eh. So, yung Germany and malapit sa Poland area, may malapit yung Poland, tinamaan din eh. So, gusto natin is initially siguro total ban ang European country. Okay, pero ngayon nga, nalalaman natin na may nakakalusot pa rin itong dito sa mga 5% imported pork, no? Namamonitor ba kung saan tinitinda ngayon itong mga pork na nakalusot mula dito sa mga countries na meron tayong import ban? So dapat kung may record naman yan ng kasi legally import yan. May record ang Bureau of Animal Industry. Okay. Check kung nasaan yung mga stock. So dapat and kung may problema ito, kailangan i-confiscate and sunugin na. Okay, so dapat alam ng mga otoridad kung saan tinitinda ngayon, kung anong mga markets or grocery store tinitinda ngayon itong mga affected pork products na galing dito sa mga countries na may ban. Oo. And ang inaano natin is dapat matrace ang record talaga between, kasi ang information sa custom wala yata silang letter from DA kung ano yung country na binan na. Dapat may sulat yan, no? Official letter from Bureau of Animal Industry to Custom para alam din ng custom yung situation.
Okay, so ang sinasabi ng customs, walang official communication sa kanila galing sa Department of Agriculture na wag dapat papasukin itong mga pork products from those countries. Yes, So may mga kung pagkukulang ganun, ang DA dito, ang sinasabi ng customs. Kulang yung trabaho ng Bureau of Animal Industry, hindi ini-inform yung Bureau of Customs. Kung ganun, sir, bakit sa Belgium and China lang yung pinanggagalingan itong mga nakalusot na karne when several other countries are exporting pork to us? Or are they minimal exporters to us? Talagang China and Belgium lang yung medyo may quantity or volume ng pork na pumapasok sa atin? At China, wala tayong process. Mostly, ang China is canned goods, no? So, yun ang concern din natin, yung mga canned goods from China. Pero yung mga frozen meat, ito is Belgium mayroon. May mga countries na dumadating kagaya ng US, Canada. Pumapasok din dito sa ating bansa pero hindi naman wala naman cases dun sa area na yun, no? So ang concern natin is yung European countries kasi dikit-dikit yung mga countries na nandoon. Okay, halimbawa, yung sa nakaraang Pasko, marami sigurong kumain ng hamon, ano? Ang mga ham products ba natin, sa aling bansa ba nanggagaling? Marami locally Produced na. ginagawa, no? Yung hamon natin. Pagka galing sa mga branded dito sa atin, dito sa Angeles kasi may gumagawa rin. And yung dito sa atin malalaking company kagaya ng Monterey, yung mga ibang company pa, talagang nagpo-produce sila ng local produce yan. So ang mas concern tayo is yung pumapasok na pumupuntang palengke, no? Okay. Kasi yung mga backyard racer natin pupuntang palengke rin. Baka ang composition kasi ng local hog industry, 65% is backyard, 35% is mga big racer. So yung backyard mahirap makontrol yun dahil sa likod lang ng bahay yung mga alaga nila. So kung may na pumunta sila sa market and may nakalusot doon, baka mahawa yung local produce dito sa ating bansa. Okay. Well, sinasabi nyo, ano yung mahahawa? Yung madadala ba ng tao mula sa palengke hanggang doon sa kanyang backyard at mahahawa yung mga live pigs? Or ano ba yung danger dito, yung risk? Yung risk hindi sa tao, no? Sa tao walang problema. Okay. Kung, for example, nakabili sila ng affected ng African swine flu and nadala sa bahay, and maski linuto nila yan, no? Papakain sa baboy, apektado pa rin yung baboy, maski naluto na yan. So yung baboy ang magkakasakit? Yes, yung baboy ang magkakasakit. And kung yung damit nila or sapatos, kung may contamination area, so madaling kumalat ito? Kumakalat din ito. Maski processed meat, yung mga imported na longganisa, imported na tusino, imported na pag nadala yan sa bahay, apektado pa rin yung alaga nila. Okay, malalaman ba ng mga vendor kung saan galing yung baboy nila, kung anong mga bansa? Halimbawa, kung ayaw mong bumili ng, dahil alam na natin tong information na to, ayaw mong bumili ng itong pork products galing sa itong mga banned countries, ay masasabi ba ng mga vendor yan na galing ito sa Belgium, galing ito sa China? Ito ay locally produced, kaya pwedeng mas safe itong bilhin. The best way is bumili ng fresh. Ibig sabihin yung mga katay dito sa atin bansa para at least masigurado na walang sakit na African swine fever, na sakit yung mga produkto na nabili nila. So yung locally produced walang problema. So yung sa palengke naman makikita mo naman yung
yung imported very pale yan eh. Ang ginagawa kasi ng iba is alas 4 ng umaga, dinadala dun sa palengke yan, yung mga imported, para ma-defrost, no? So kung titingnan mo yung karne, medyo pale na ang kulay, ibig sabihin, dinifrost yan, hindi yung bagong produkto. So ang ano natin sa consumer, always check kung bagong katay, ready pa yung karne. So malalaman naman kaagad na kung bagong katay o yung na-frozen na yan. Okay, itong ban na to, magkakaroon ba ng impact sa presyo ng baboy? I don't think, kasi yung local supply natin na walang problema. Sa imported, sa tingin ko magkakaroon ng problema, no? Dahil yung pag-angkat nila sa US, siyempre, lalaki yung demand. Pero yung locally produced naman, marami tayong supply ngayon, so walang problema. Okay, I have a final question, sir. Alam natin, itong mga bansang pinanggagalingan itong affected pork, no? I assume may standards din sila, no? Na alam ba nila na yung ine-export na pork products galing sa mga bansang ito, Belgium, China, Hungary, etc., ay may African swine fever at ine-export pa rin nila kahit alam nila na may sakit, may problema itong kanilang produkto? Yung China, yung frozen, hindi tayo nagpo-procure talaga doon dahil dati pa may FMD sila. Hindi tayo bumibili doon sa FMD country, no? Pero yung Belgium, wala kasing FMD doon, kaya bumibili tayo doon. Yung Hungary, yung Poland, dati bumibili tayo doon, no? And kaya yun ang concern natin, yung mga area na sinosource out natin. Yes, I understand that, sir. Pero yung Belgian authority, yung Belgian agricultural authorities, I presume mataas yung technical standards nila doon. Alam nila kung may sakit itong mga baboy nila, pero ine-export pa rin nila sa atin at sa ibang bansa kahit may African swine fever itong produkto? Or is there any kind of, would you think that there's some kind of malice involved? Alam nila may problema itong export nila, pero tuloy pa rin yung trade? Kasi nakakalabas ng kanilang bansa yan eh. Ang yung receiving country, kung marinig na may problema doon, mostly binabanta. And reported kasi ito sa OIE, no? Yung international organization na pwede mong i-access yan sa internet na may infected area yung countries na yan. So, mostly, yung mga receiving countries, kung alam na may infected area yung lugar, hindi talaga bibili. Kagaya tayo, di ba, dati natamaan tayo dun sa chicken. Hindi tayo makaka-export nun. Maski paanong pilit natin, bebenta sa Japan and other part of the world, ayaw tayong bilhin dahil may problema sa chicken tayo dito. So parang ganun din. Dapat hindi tayo bibili sa kanila. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon, Rosendo So, Chairman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG.